Walang hindi pangkaraniwang nangyari ng 3 araw. Hinintay ko sana ang gagawing parada noong ika-4 ng Hulyo na hindi naman natuloy dahil umulan. Nagsalita si Senador Benton sa loob ng bahay inuman at hindi sa parke. Gaya ng balak nila, kaya kaming mga bata ay hindi siya nakita. Meow. Meow. Dapat may samahan ng drama na darating tuwing tag-init. Hanggang ngayon, wala pa rin sila kahit ang circus. Ano bang nangyayari sa kanila? Ay, sana magkaroon naman ng kasayahan o kahit isang malaking libing. Tom, ulitin mo nga yung sinabi mo. Ha? Ikaw ha? Salbahe ka talaga. Bakit mo sinabing yumao na sana si Ginoong Fraser? Huwag kang magsasalita ng ganon, masama yun. Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Sabi ko, pag yumao si Ginoong Fraser, malaking libing ang magaganap dahil dati siyang punong west dito, di ba? Kaya ba gusto mo na siyang mawala? Hindi naman ganun. Hindi niyo naman kasi ko nauunawaan eh. Ano ba to? Nakalimutan ko yata. Kahit na ano ang gawin kong paliwanag, akala nila ibang gusto kong mangyari. Ang nasa isip ko, dahil 79 na taon na si Ginoong Fraser at may malubha siyang sakit, baka lang di magkaroon ng malaking libing. Ang salbahe ko nga, kasi naman inip na ako eh. Ay, talagang nakakainip. Sige ba? Sige ako, asin itong baso. Ano? May kasiyahan sa bahay nila Alfred Temple? Oo, Tom, dahil kaarawan niya. May paanyaya na nga ako kahapon pa eh. Ganun. Kailan gagawin? Bukas, ikaw, naanyayahan ka na? Hindi po eh. Talaga? Ba't ganon? Ikinalat na nga mga paanyaya sa lahat ng kamag-aral natin eh. Si Joe nga, nakatanggap na rin siya. Baka hindi niya ako inanyayahan dahil nag-away kami nun. Di ba tama ako? Palagay ko naman hindi siya ganong tao. Hindi siya mapagtanim. Di ba tagal na nun? Ewan ko eh, hindi niya ako inanyayahan eh. Tom! Ben! Magandang araw po, Ginang Thatcher! Kumusta kayo? Becky, alis na ako. Opo. Huwag ka mahuhuli sa oras na pagdating ng tao, ha? Opo. Bumalik na ba ang tiya mo sa St. Louis? Oo, sabi nga ng tiya ko, sayang daw dahil ayaw magpaampon ni Huck. Ganun ba? Bakit? Aampunin ba si Huck ng tiya mo? Becky, naanyayahan ka na ba sa kaarawan ni Alfred? Oo, Tom. Sabay tayong dalawang pumunta doon, ha? Hindi pa nga ako nabibigyan ng paanyaya eh. Ha? Sabi niya, baka raw dahil nag-aaway sila noon ni Alfred, kaya ganun. Oo nga, naalala ko na. Nahulog pa nga si Alfred sa ilog. Pumasok sa bangka namin ng tubig. Hindi pala siya marunong lumangoy. Tom, bakit hindi ko nalaman yun? Tom, alam mo, Maginoo naman si Alfred eh. Alam ko, hindi siya magtatanim ng sama ng loob kahit kanino. Siguro nga, pero napahiya siya nung araw na yun eh.
Oh, sige, langoy, papunta rito sa pangpang. Sige, lumangoy ka dito, papunta rito. Ayan, malapit ka na sa pangpang. Sige, abutin mo ang kamay ko. Sige, Ano sa palagay mo, Walter? Abay, gulat naman ako sa'yo, Alfred, na bata ka. Ang bilis mong matuto. Sa loob lamang ng isang buwan, magaling ka ng lumangoy. Ganyan, makinig ka sa akin para matuto kang lumangoy. Talaga? Kamusta, Alfred? Hak? Nagsasanay kang lumangoy, Alfred? Oo. Ang galing mo ng lumangoy, ah. Alam mo, Hak, mangako ka naman na hindi masasabihin kahit kanino na nagsasanay ako. Wala akong balak ipagsabihan. Salamat, Hak. Nangangako ka talaga, ha? Ha? Oo, bakit ba? Kasi nahihiya ako eh. Alam mo na, hindi pa ako masyado talagang marunong lumangoy. Ganun ba ang palagay mo? Sa tingin ko, magaling ka ng lumangoy. Hindi pa ganun kagaling. Hak, huwag mo sasabihin sa iba ang nakita mo, ha? Sige, Walter, susubugin ko ulit. Sasabihin mo kung anong mga mali ko, ha? Sige. Ayan, Alfred. Sige, ganyan. Hoy, Jim, anong ginagawa mo? Tom, kumusta ka na? Jim, may gawain ka bang kailangan mo ng tulong ko? Huh? Gagawin ko, kahit na ano. Sige na. Aba, ang dami mo nasibak na kahoy, ah. Nakakahiya naman sa'yo. Maraming salamat, Tom, ha? Magdala ka pa ng kahoy. Magsisibak pa ako. Nako, wag na, Tom. Tama na siguro yan. Gusto ko pa magsibak ng kahoy. Sige na. Tama na. Sasakit lang ang katawan mo dahil hindi mo naman dating ginagawa yan, eh. Kaya ko to, Jim. At mag-isip ka pa ng maaari ko pang itulong sa'yo, Jim. Tom, ano bang ginagawa mo dyan? Pumapanig sa hagdanan. Bakit ganyan ka pumanhik ng hagdanan? Mas madali para sa akin, eh. Bakit, pagod ka ba, Tom? Oo, masakit ang mga braso ko. Masakit ang paa ko. Masakit ang buo katawan. Ano bang ginawa mo, Tom, at napagod ka ng ganyan? Nagsibak ng kahoy at nagigib ng tubig. Ano? Sinungaling ka talaga. Ayaw talaga maniwala. Wala kasi siya kaya hindi niya nakita ang mga ginawa ko. Ang totoo, talagang sinadya ako mapagod. Aray! Lahat ng ito dahil sa pagkakainip. Tom, tumayo ka dyan. Nandyan si Alfred Temple. Si Alfred? Bakit siya pumunta dito? Nagdala siya ng paanyaya para sa karawan niya. Talaga, Sid? Kausap niya ngayon si Mary dun sa kusina. Hindi pa siya umalis? Aray! Tumabi ka dyan! Alis dyan! Alis! Bakit ba ganyan ka kumilos? Wala to. Ano bang nangyari sa'yo? Wala. Mag-ingat ka sa susunod. Ayos ka lang ba? Palagay ko, oo. Kamusta, Alfred? Tom, may kasayahan sa karawan ko bukas. Sana makarating ka naman. Oo, makakarating ako. Makakatayo ka ba? Oo, makakatayo ako. Tingnan mo. Ayos na ako, di ba? Sabi namin gagawin. May sayawan, laro at iba't ibang uri ng paligsahan. Naku, baka hindi ka makasali. Masakit yata ang katawan mo eh. Huwag ka mag-alala. Ngayon lang to. Bukas wala na to. Ganun ba? O sige, magkita tayo.
Oh, alis na ako, Mary. O sige. Mary, nasan yung paanyayang bigay ni Alfred? Nasa lamesa. Maaari bang iabot mo sa akin? Natitiyak mo bang kaya mong katawan mo, Tom? Marami daw palaro at paligsahan. Tama ba? Galing siya sa St. Louis, hindi ba? Ganun siguro ang kasayahan nila. Habulan, boxing, at marami pang ibang palaro. Si Alfred naman, oo. Ba't hindi niya hinatid na maaga ang paanyaya niya sa akin? Ngayon panahon mo sakit ang buong katawan dahil sinadya akong pagurin ng sarili ko. Sinungaling ka talaga, Tom. Totoo yun, baka akala mo. Muna sa pagtalon. Ako'y taus-pusong natutuwa dahil nakasama namin kayong lahat ni Alfred sa araw ng kanyang kaarawan. Sana'y maging magkakaibigan kayo sa haba ng panahon. Katulad ng samaan ninyo ngayon at sa mga darating pa mga araw. O Alfred, ikaw naman ang magsalita. Salamat sa inyo! Salamat sa inyong pagdating na lahat! Magsaya kayong lahat, ha! Marami pang pagkain na darating, kaya kumain kayo ng kumain ng gusto! Ngayon, sisimulan na natin ang paligsahang gagawin sa pagdiriwang na ito. Anong mga uri ng paligsahan? Ipaliliwanag ko. Ganito, hahamunin niyo ako sa anumang larong gusto ninyo. Piliin niyo kung anong gusto niyo, tulad ng pataasan ng talon. O ngayon mga bata, kung sino man ang makakatalo kay Alfred ay magkakamit ng magandang aklat na ito na may pamagat na ang daigdig ng mga hayop. Narito, marami itong retrato sa loob. Kaya mga bata, ang unang paligsahan ay ang pabilisan ng takbo. Sino ang hahamon kay Alfred para manalo ng libro? Ako! Bilisan mo, Tom! Bilis, Alfred! Bilisan mo, Alfred! Bilis! 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 Sige! Kaya mo yan, Tom! Galing nito, no? Ay, galing ah, Yan, sige! Ikot! Naku, si Joe! Natutuwa ako at ang galing ng mga pinakita mo ngayon, Alfred. Oh, ngayon mga bata, meron pa ba kayong naisip na paligsahan? Meron pa bang gustong humamon kay Alfred? Sa kainan! Mananalo ko paglabanan ng kainan! Ano sa tingin mo, Tom? Alam ko na! Sa palagay ko wala nang gustong humamon sa'yo, Alfred, kaya walang nanalo ng aklat. Magpapalabunutan na lang tayo kung kanino mapupunta ang aklat na ito. Samantala ngayon tatanggalin natin itong nasa kamay mo para maghanda tayo sa palabunutan. Ginoong Walter! Ha? Ginoong Walter! May tanong po ako. Bakit? Ano yun, Tom? Ano yung tatanong mo? Kailangan po bang sa lupa lamang lagi ang labanan? Tom, ba't mo naman natanong yan? Alam ko na, Tom. Gusto mo bang itanong kung maaari ang paligsahan sa paglangoy? Opo,
Maari po ba? Oo, maari yun. Talaga? Ngayon mga bata, tatapikin nyo yung bato doon sa kabilang dulo at babalik kayo dito. Kung sino mauna, yun ang panalo. Alam mo, maaaring huwag ka nang lumangoy sa karerang to. Huwag mo ko alalahanin, Tom. Talaga? O sige, matatalo kita. Ngayon, humanda na! Langoy! Totoo, masasakit ang mga lamang ko dahil nagsibak ako ng maraming kahoy kahapon. Tinalo ako sa lahat ni Alfred, lalo na sa paligsahan sa lupa. Tinalo ka rin niya sa karera ng languyan. Hindi talaga ako lumangoy na mabilis. Dahil minamalit ko siya, hindi ko akalaing mabilis na pala siya lumangoy ngayon eh. Tapos na yun, natalo ka na. Dati takot na takot siya sa tubig. Nagsumikap lang pala siyang matuto eh. Alam mo ba, mas marami kumapik kay Alfred kaysa sa'yo kasi hindi mo pinagbuti. Akalain mo yun? Napipi ko na kuwak. Mas makikilala na ngayon si Alfred kaysa sa'yo, Tom. Kasi nung una, binagalang ko lang talaga. Ano, hahamunin mo ba siya ulit? Iba naman, hindi naman ganong labanan. Yung mas mahirap. Paliwanag mo nga ang patakaran nito. Madali lang. Kung sino mas makatagal sa ilalim ng tubig, yun naman nanalo. Paano tayo mananatili sa ilalim ng tubig na hindi tayo lulutang? Eh kaya nga itong lugar na to ang pinili ko. Sisisid tayo sa ilalim ng kahoy na yun para hindi tayo makalutang. Alam ko na, tayo na. Ikaw ang mauna, Tom, para malaman niya kung paano. Sige Hak, ikaw magbilang para walang daya. Oh, umpisa na. Sige, akong bahala. Isa, dalawa, tatlo. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Becky, nandito sila, bilis! 36, 37, 38, 39, 44 na sandali, Tom. Ha? 44 lang? Ngayon, ako naman. Ah! Hup! 37, Gaano katagal ba si Tom sa ilalim ng tubig? 41, Nakakatagal dati si Tom ng 50 sandali sa ilalim ng tubig. 43, ang sabi ni Hak, 44 daw ngayon. 45, Eh ako nga, 30 sandali lang, Becky. 54, 55, 56. 6 na po! 61! Tom! Dali. Alfred! Alfred! Ayos na siya! Natakot ako dun ah! Baka hindi na siya nagkamalay kung natagalan pa. Kawawa naman. Alfred, kamusta ka na? Mabuti. Bakit ba, ha? Salamat na lang. Akala ko wala na. Buti na lang. Tom, Ano yun? gaano katagal ako sa ilalim? Ha? Ha? Gaano katagal ako sa ilalim ng tubig? Si Hak ang nagbibilang eh. Si Hak yung tanongin mo. Ha? Gaano katagal ba ako?
Ang bilang ko ay lagpas 70. Tumalo na kagad kami ni Tom. Natakot kasi kami. Lampas 70. Kung ganon, nanalo ako, Tom. Ay, naku po. Becky, ayaw niya talaga matalo, no? Eh, nalunod na nga siya, hindi ba? Tapos, ang akala pa ni Alfred, siya ang nanalo. Oh, alam mo, talagang pinanindigan niya. Bakit kaya? Dahil tunay siyang lalaki. Eh, ba't ganun? Ni hindi man lang siya nagpasalamat sa'yo o kay Hakman lang. Ah, hindi. Sa tingin ko, hindi niya kasalanan yung Becky. Nawala lang sa isip niya. Tom, Ha? Ano yun? gusto kita. Anong sabi mo, Becky? Dahil maginoo ka, Tom. Becky! Paalam, Tom! Salamat sa paghatid mo sa akin!